Punta kami dito ni Mrs. sa Bougainville Farm. Dami ng mga halaman. Ba't ba? Tapos ito yung tanggapan ng guest nila. Pwede diyang kumain. Sabi ko lang kagabi oh. Basa. Bahay nung palit ni Mrs. Ano daw, lutang. Bigas na. Yan, nakatalim na tayo ng ilang saging. Ayan o. Katulog natin si Mrs. Yan, katulog ko bakot ng saging na pantanim. Ang saging natin o. So, may mga bunga na rin yan. Papaya, bunga rin. Baba lang yung saging dito sa baw, tingnan nyo. Baba lang, halos abot ko yung bunga. Abot ko yung bunga ng saging. Ayan. Halos abot ko yung bunga ng saging. Baba. May bubig na rin yan doon. Ngayon ng hapon ay titingin tayo ng saging para ating mga tiba at nang maisaing. Dahil dito sa amin, ito ang laging merienda namin. Matipid na, masustansya pa. Kaya sa tarik nitong aming dadaanan ay kailangan mag-ingat, baka madulas pa. Ito yung mga niyugan sa matarik na banda. Kaya pag kinawit yan ay magugulungan dyan sa labak na yan. Iyan naman ang puno ng Madre Cacao. Napakalaki na at napakahaba pa. Sak na ito ay puro tigas na. Kaya maganda ito na maggawing furniture para sa bahay. Papapakinabangan pa. Kaya ito aking iniingatan at pinapagulang pa. Para sa ganon, puro tigas at hindi aanayin kung lagarina. Napakagandang kahoy at napakatigas siya. Kaya mas maganda huwag mo nating putulin hanggang sa matuyo siya. Dahil ito ay nagbibigay sa atin ng lilim at hangin kapag nadampian ng ihip ng hangin. At ito naman yung aking tanim na paminta. Ito na at balago na. Kaya lang wala pa siyang bunga.
Kaya pagsikapan natin na mapabunga. Lagyan natin ng abono nang lalong gumanda. Tuwing ang araw ay sisikat at sa bandang hapon ay lulubog na. Pag ating wariin sa ating buhay, kalamdan natin ay tayo ay tumatanda na. Dahil pagbawat araw na lumilipas, linggo na nagdaraan, buwan na lumilipas, taon na bumibilang, darating ang panahon, tayo ay talagang magiging senyor. Dahil kapag tayo ay madad na, manghihina na tayo. Pero mahalaga, tayo may maiwang alaala. Isang halimbawa na magandang aura, magandang tangian ng isang tatay na may pagmamahal sa pamilya. Kaya ugaliin natin naging masaya. Para sa ganon, tayo ay humaba ang buhay pa. Yan ang kahoy na murado. Magandang ilagay sa mga diros ng lupa. Dahil yan pag nakita, siyak na dyan ay may muho na. May nakalagay na PS. Ano nga ba ang PS? Siguro naman ay alam nyo na. Kaya ating hanapin ang muho niya. Ito na yung muho niya. Ayan na. So yun. Kaya yan ang palatandaan dito sa amin. Ito ang aking niyog na hinulip pa. Kailangan natin maglagdag ng mga niyog. Para sa ganun, marami tayong malukad. Dahil pag malaki tayong malukad, siyempre malaki ang kita. Kaya dapat ingatan at huwag nang pasira pa. Dahil ito mag-isilbi, pagbibigay ng grasya. Kapag dumami ang inyog, makakainom pa. Lalo sa baw niya ay sobrang sustansya. Kaya ang kidney mo, pag umaaray na, minom ng sabaw ng niyog ng guminhawa. May uwak sa dulo ng niyog, nakikita nyo ba? Dahil yun ay nagbabantay ng makakain niya, lalo na kung may sisiw na bagong pisa, siya kay lalapain niyang tunay. Kaya magandang alagaan ating manok na bagong pisa nang hindi mapinsala, nag-ibong nagbabantay, nagutom at gustong maminsala. Habang binabaybay ko tong kunting niyugan, aking napansin itong isang punong maliit ang dahon. Dahil kung tawagin ito ay lanite. Ito yung napakaganda sa gulok na wing puluhan at kaluban. Napakagandang kahoy, napakaputi at makinis ito. Kaya kung ito ay gagawin, makunat pa ito. Napakatibay niya at tumatagal lalo kung mapinturahan o mabarnisahan. At habang kami pauwi na, nag-usap sila ng aming kumari sa daan. Yan. At hindi na makapag-ngahanggan, kaya dyan lang sa daan sila ay nagpuntahan. Kaya mainam, kahit nasa bukid, kahit malakas ng istorya, ay ayos na ayos na. Okay, na dito tayo sa Ampalayhan at siyempre nagpapalinis naman tayo din ng niyugan dito. So ngayon nakarating na tayo sa bahay at tayo ay maglalaga ng itlog. Gagamitin natin ay bao para tayo makaluto ng itlog. Tinatamad maghugas, kaya yan dyan na iraraos. Ang pagluluto, gagawa muna ng tungko at gagatungan mamaya kapag natapos na yan, tungko na yan. Try natin na maluluto itong 10 itlog ng makain din
pampalakas. Ayan, habang sila ay nagtitikal, di kami na may nagluluto ng itlog dito sa bao. Kaya itong aking pamangkin ay busy sa paggagawa ng kanyang tungko. Ayan, nagtubig na tayo ng itlog din sa bao. At ating lulutuin ng mga 5 minuto. At pagkalipas ng 5 minuto, tsak na makakain na ito. Huwag lang mabutas at masunog ang bao. Dahil kapag nasunog ang bao, hindi natin ito maluluto. Ayan, ang lakas ng kulo. At mamaya-maya lamang, tiyak na ito ay luto. Kaya tuloy-tuloy lamang sa paggatong dahil itong aming itlog na ito ay luto na ngayon. Ating tanggalan na ng tubig at ating ibabad sa malamig na tubig. Ayan. At kapag napalamig na, ayan, kaganda ng bao. May timla ang ilalim pero hindi na butas. Kaya matibay din pala ang bao kapag may tubig. At ayan na. Umpisahan na natin para makita natin kung talagang naluto itong ating nilagang itlog. Ayan na. Abay, napakalasa. At Kung gusto niyo yung video na ito, like, subscribe, and click the ring. click the notification bell or bell icon. Diba? Yeah. 2 times para ma-notify po kayo Yes. sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye! Bye-bye.